Hi guys, nandito tayo sa D-Camp Narvaez sa Jaya, Cavite, and pagpasok pa lang namin, ang ganda na agad ng lugar. So we only paid 100 pesos para sa entrance fee per head. Tapos yun, sa labas pwede kayo mag-car camping. Ang daming waterfalls dito. Pababa niyan, madaming falls na madadaanan. So mamaya magluto kami ng gourmet burgers. So using a very budget-friendly na money since dumaan kami sa Dali kanina. And mamaya itutour din namin kayo sa napakagandang lugar dito sa D-Camp Narvaez. Pare, yung ginagawa mo dyan. Okay, so cooking time na tayo. We have this beef. So 1 kilo tayo ng beef galing sa Dali. Nilagyan lang namin ng konting seasonings. Flat natin. Ano ko lang yung mantika. So itong mantika guys is galing lang din sa mantika nung una nating ginawa na gourmet burger style. Yan, nandito tayo sa D-Camp Narvaez. Very peaceful yung lugar. Tapos iba-ibang level ng falls. Tapos yan bro, pwede mo ipakita yung ano natin. Yung parang may bridge pa tayo dito eh. So may bridge pa tayo dito. Tapos yung falls yan, pataas, pababa. Mamaya, magbibigay kami ng full tour dito sa D-Camp Narvaez. Ang ganda talaga. Talagang babalikan natin to dito. So yan, may ready tayo na fried rice. Mga 5 minutes, no? 5 minutes. Tapos yan, yung sarili niyang katas na mantika. So wala kaming dinala na mantika. Tataob lang muna natin guys. Yan, careful lang. Yun! Tapos pag crispy na siya, pwede mo naman siyang i-ano. Para siyang ASMR. Solid. Okay. Okay, so natapos na tayo magluto. Sa screen siguro, amoy nyo na ang bango siguro niya. So yan, gumawa tayo ng simple lang na double burger na gourmet. Tapos yung cheese, even yung cheese is cheddar cheese from Dali. So very cheap din po siya. Tapos yun, yung taste niya rin is parang sa Eden lang din po. Tapos ito, isang potato lang lahat yan. Dinoble fry or triple fry natin para okay talaga yung texture and yung taste. Tapos this one, yun, idea naman ni Kit. Puro mushroom and burger steak natin. Nung tinaste test namin, para siyang sa Jollibee. Okay guys, so without further ado, magiging challenge din to since tignan mo naman bro. So all ingredients basically is from Dali. Ayan, so low cost lang pero talagang ano naman siya. Pare, one biter. Kaya ba to ng one bite bro? Sige. Ang sarap. Tapos ang dami pa nung serving size niya. Kasi this one, yung worth lang ng naka 9 patties kami na ginawa. Which is worth 330 from Dali lahat. Sarap, pati yung mga onion. Para kang kumakain sa restaurant al fresco. Nandito tayo sa nature. The view, no? Yung view pa, yes. Okay, last bite ako dito tapos test naman natin yung burger steak na mala Jollibee. Yan guys, i-check muna natin. Close upin mo nga bro. Yan. So talagang high quality siya. Nasa paggawa lang talaga siya eh. As yung laging sinasabi ni Kit eh, yung tropa ko eh. Tropa ko is
rider hobbyist sa TikTok. So fish enthusiast. So please follow him. So mga flower horn, mga sabi ko nga mag-collect na siya ng mga rare breed ng isda para talagang mas madaming mag-check itong profile niya. Last bite tayo dito, guys. Solid, bro. Solid. Kasi yung kanin, hindi din siya mamantika, bro, eh. Wala naman tayong ginamit na mantika eh. Wala tayong ginamit na mantika. Ito lang talaga yung katas nung taba nung beef. Tapos which is actually parang na-drain din siya dun sa ginamit natin na plate. Eh. Gusto ko pa mag-bite pa ng isa eh, pero wait lang. Try naman natin to. So this is burger steak ni Kit. O recipe niya. So basically yung burger is yung parang patty lang din na ginamit natin. Yan, slice tayo ng konti. Tapos yung mga mushroom. Yan, healthy tayo dito as much as possible. Tapos yung rice is parang normal na ano lang din, na garlic rice. Sarap. Oh. Sarap nung ano. Buti madami ding mushroom. Pwede tayong gumawa ng recipe dito, ha? 35 pesos lang yung mushroom. Dali, baka naman. Dali, ganito na sliced mushroom mo siya, no? 35 pesos lang. Ang sarap. Timplahan nyo lang talaga ng tamang timpla lang. Hindi naman siya sobrang complicated eh. Good idea to, bro. Good idea na naman ni Kit. Actually, madalas naman yung mga niluto namin. Brainstorming syempre kami dalawa. Pero mostly, kasi si Kit is nag-aral din siya ng culinary eh. Mga ilang courses din yun, bro, no? Oh, yan, 3 courses ng culinary. So talagang, and si Kit is nakapag-travel na rin po siya sa Europe, sa other countries, sa America din, bro, no? Kaya madalas nakikita nila yung pagkain natin international. Ayun, tama. Tama. Tapos nilagyan na lang din namin ng egg para talagang mukha siyang Jollibee. And guess what? Magkano yung ginastos natin dyan? Grabe yung ano. Talagang budget lang kasi kami. Kasi gusto namin syempre makarami ng content. So medyo nagba-budget lang din kami. Something new for our leisure. Then let's explore. Diba? Hindi lang sa explore the nature, but also explore the food. Tama. Pwede natin tagline yun, bro. Kumain, gala na tayo. Oh, itutour natin sila dito sa D Camp Narvaez. This is basically, honestly, my favorite place na sa Cavite na nature spot. Given na today kasi is Monday eh. So, shout out sa mga nasa office dyan. So, today is Monday. Basically, naka-leave lang kami. And yung sinadya talaga namin na weekday, walang tao, kaming dalawa lang nandito. Kaming dalawa lang nandito. So, dito nakakabusog na yun. You know. So, kain na tayo. Kain ka na rin, bro. Tara na. Let's go. Okay guys, so now it's time para ipakita namin ang D Camp Narvaez. So ito yung first falls natin. So layo muna ako, baka medyo maingay. So yan bro, ito yung first falls. So normally dapat daw 7 yung waterfalls na makikita natin. So nandito tayo sa pinakababa. Bro, ipakita mo din yung yung riverside natin dito. Then mga cave-like structures pa tayo dito sa baba. Well, ngayon iakyat muna tayo. Although dito, pwede na kayo mag-relax dito. Iakyat muna tayo sa ito yung stage 1, ground level tayo. Konting angat natin, ito yung water na kanina sa taas. So yan siya.
from the top. Yan, makikita mo yun yung falls na kanina. Tapos yun yung river, ang ganda. From here. Yan, dyan lang gagaling yung tubig. Lahat yan galing sa taas. Tapos yun, kahit dito lang, may mga steps na tayo. And guys, sorry nawala ko yung isang tsinelas ko. Yan, so pataas, ng pataas, ng pataas. So hanggang dun sa pinakadulo dun. Yan. Yan yung ano natin. So, yung tubig para siyang may natural lang na kanal. Tapos yung camp namin kanina dito lang. So ilang steps lang din siya. Diyan kami nag-camp. So may tulay siya dyan. And I think yung second na falls is nandito sa ilalim. Ayun oh. I think yan yun eh. Kasi yun yung tubig niya pababa. Okay. So yung tubig na yan galing dito. So siguro ito yung third. Ayan, dumadaloy siya dyan. Ilalim natin. Third. Tapos yung fourth. Tapos yung fifth. Oops. Fifth. Tapos dun may sixth. Tapos yung seventh yung may grotto. Papakita namin mamaya. Next place! Ayan, tama. Ito yung, well, dyan kami nag-shoot kanina. Ayan. As you can see, syempre, spotless na siya dapat ngayon. So, para siyang mini abandoned na, na lugar. Para may CR siya dyan kanina. Well, dati. Tapos yan, kita mo yung view. Ayan. Boy! Solid, solid! Hindi, kahit doon na lang pag malapit sa Wow, isang tsinelas lang. Sapat na. Swimming na! Okay. Okay guys, so nandito na tayo sa kung saan nawala yung tsinelas kong isa. Kasi try natin hanapin eh. O, tara bro, dito tayo. Ingat lang dito kasi may mga langgam na dumadaan. Okay, baba ka. Yan. Rolling, rolling. Guys, ito yung falls kung saan nawala yung isang tsinelas ko. So, subukan ko ba hanapin? Pag-apak mo kasi dito bro, hanggang tuhod yung putik. Siguro umulan ng konti. Last try, last try. Makahanap pa ako dito, taong gulaman eh. Tabi-tabi po. So yan guys, I think ito yung mataas na falls talaga dito. Maganda naman talaga. Yun nga lang, kinuha niyo yung tsinelas ko. Pero maganda, kita niyo yung mga roots dito, yung mga roots ng trees. Tapos may leveling din po siya. Although yun nga, maputik siya sa ngayon. Kaya yun. Arbor na muna niya yung tsinelas kong isa.
Okay bro, check natin yung sa taas naman. Team. Hey guys, so ito na yung favorite part ko dito sa D-Camp Narvaez. Itong man-made na swimming pool, although falls talaga siya. Tapos may grotto pa ni Mama Mary dun sa upper part. So yan, basically ito naman din yung pinakamadaling puntahan. Since andun kita actually natin yung ranger natin. Tapos yan, if you want to do car camping tapos swimming, ito yung pinaka-accessible din naman. So check nyo. Although sometimes may konting lamok lang dito sa side na to. Pero I think kapag nag-swimming naman na, pagbasa naman na ng tubig, okay naman na yan. Should be okay naman. And so from aside sa swimming pool and sa grotto, tuwan-tuwa ako dito sa parang Jurassic Park feels na semi na tulay. So yan talagang, malam mo may Pteranodon dito, di ba? May dinosaur bird cage dito. Tapos yan, ito yung pababa sa falls. So from here, kitang-kita mo yung ganda ng mga falls dito. Pati yung tulay na dinaanan din namin. Yan. Tapos yun, wood din siya. This is very nice. Dito siguro may restroom din sila dito. Ito sa taas yan, cottage. Yan, yung grotto ni Mama Mary. And ganda. Ano bro, mauna muna ako sa pool para makakita mo din. Sige. I-shoutout ko nga pala yung sa work ko, Ford Alabang. By the way, kayo naman yung nanonood din siguro ng ibang vlog ko na Ford Alabang. Si Kit din yung ever since, siya din yung nagka-camera. Lamig! Lamig bro! Pandesal, may pandesal ba? Lamig gagi! Ay! Okay. Tanggalin ko nga muna to. Teka. Bawal mabasa itong ano. Okay guys, ang lamig. One with nature tayo dito. Dito mababaw lang yun. Babaw lang. So ayun na nga guys. Sorry nakakapa ako kasi yung mic natin. Solid, this is so solid. Yan. So nakausap din namin yung caretaker kanina, mabait din naman. Nag-o-offer sila ng mga fruits din dito na harvest din mula dito. Avocado tsaka rambutan. So meron. Protein sa prutas? Yan. Kalbo tayo ngayon. Maliwanag ba? With matching vines. Yeah. Swimming na bro, malamig. Tanggal yung ano mo talaga. Tanggal yung stress and everything. Okay guys, so that is it for the D-Camp Narvaez. Nandito tayo sa parking lot. Well, actually may parking spot din naman sa taas. So I think dito din pwede naman mag-car camping dun din sa taas. Siguro next time, gagawin natin yan. May tinda din pala sila dito na I think ani din nila dito. Rambutan, sa mga avocado, may santol din daw. Siguro may other fruits din. So for me, talagang sobra akong satisfied. Sobra akong saya na na-discover natin tong D-Camp Narvaez. Madami pa tayong pwedeng i-invite na i-collab dito. Madami pa ako na-imagine na pwede natin gawing content dito since ang daming spot na maganda. And madali lang din siya puntahan. So dito lang siya sa Bailen or Jaya Cavite. Ikaw bro, kumusta? Ano yung masabi mo naman dito? Ganda, Brad. 'Di ba? Yun talaga eh. Kahit nang nasa pool ka lang, tapos pag tumingin ka sa taas, parang siyang yung Amazon canopy sa Amazon rainforest. Ang ganda talaga, may mga vines. Talagang one with nature ka. Tapos yung since yun nga, as you can see, tapos na akong maligo, ang ganda pa nung restroom nila, yung shower. Para siyang sa hotel, yung may mga bamboo pa, tapos parang may perfume na
something pa. So yun. So for me, very thankful na na pinush namin yung vlog na to. And yung food din namin, I think it was very solid. Galing sa Dali lang yung lahat. So budget friendly lang din siya. Naman. Baka naman Dali next time. So yun, guys, thank you very much for watching. Maraming salamat po. And hopefully, if may gusto kayong i-feature namin na place, comment down below. If may food na gusto nyong gawin namin, comment down below. So we're looking for more ideas din. So thank you very much and I'll see you guys soon.